Edson Lacuran Closas. Word on fire. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness. Bless our church authorities, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind this ministry. Padalangin ni Amahan. As I pray, Father, for our government officials, involving them. Bless ang Miguel Cable Network, Radyo Hagna, DTV Cable by Radyo by Volcable TV Valencia. Our management with Boss John Diniel and the board of directors with Boss Ligaw and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacy to our environment, advocacy to our less fortunate, advocacy for the progress and prosperity of all your children on this earth. Father, panalangin ang tanang birthday celebrants, nagsulog ng bursaries, nawad-an o pagtugpaglaong o kadasiglik una. Amahan, panalangin ang tanang nag-ablis ng radio o TV set ng takna. Tabatias sa imong panalangin, kaluoy o presensya. Father, we intercede all souls in purgatory. Save them, Father. Give them peace. In Jesus Christ, name of Nazareth, I claim as I declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, problems, pains, troubles, hatred, anxieties. Tanamahan niya sakit sa utok, matalang baba, liog, kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system, head to foot. Father, please touch us, heal us in Jesus Christ's name as I claim healing, miracles, blessings today. Father, we entrust everything to you. Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, Ubani Padre Pio, San Miguel Arcangel, Pula Antony, all saints, verbos, blessed, Ubani San Dominic de Guzman, pray for us. In Jesus Christ name we pray. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 11, 37 ngadto og 41. Sa nauman na sa Jesus og sulti, may usa ka parisiyo nga midapit kaniya sa pagpangaon busa, miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang parisiyo sa pagkamatikod niya nga wala mangunaw sa Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini, mingon ang Ginoo kaniya, kamong mga parisiyo naginlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadautan. Mga buang bilibang Diyos nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod. Apan ihatag ang anaa sa inyo mga tasa ug plato ngadto sa makabus ug mahilo ang tanan alang kadinyo. Today we are remembering another saint na mao si Saint Theophilus. Ini siya mahimong martyr, an officer in charge of the Byzantine fleet sa Cyprus. He was captured in battle against an Arab fleet despite the place of his officers to retreat when the cause was hopeless. He spent 1 year in a Muslim prison and was then martyred after he refused to abjure the Christian faith. So kini si Saint Theophilus, usa ni siya ka martyr, ipatay siya sa kamot sa mga Muslim. Unya
gitagaan sa chance nga iyang i-withdraw ang iyang belief o diin buhian siya apan iyang gipalabi maoy iyang gipili ang kamatayon. Mauni ang atong maulagway niining santo. He chose to die kaysa iyang ilimod ang iyang pagtuo. You know what? My point meaning kinabuhi ni St. Theophilus, kita kaha kung tagaan tag kagayunan to decide pagpili sa atong personal na kayuhan or para sa kimayas Ginoo, what will be our choice unsa kay atong pilion. Mao ni ang akong concept niining maong ebanghelyo niining adlaw in the Gospel of Luke. Pagpili either imong within or outside, imong limpyuhan, imong atimanon, mao sadi ang kinabuhi ni St. Theophilus. Either buhian siya or iyang ilimod ang pagtuo. Ikaw sa imong bahin unsa may imong pilion. Kabalo mo ang Ginoo mo present sa tao nga kanunay siyang dipili giuna gihimong priority sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. St. Theophilus, tabi nag-ampo for more wisdom, enlightenment, courage, and miracles. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our latest givers, thank you to Tay Idil, Naitinaitan, naslay dagang resort sa Anda Global 1, Global 2, tapag ni sa Anda di Boracay, Nay Fortune and Payot Guldi, ilang kapamilya, ato sa ning kapamilya. Felix Bonifacio Riuha of Anda, very faithful and generous to our ministry. Sa taas, kaayo nga kapanahunan. Mike Almaluwayon sa kamagtutudlo sa Ginsularan Elementary School, thank you so much. Oasis of Love ni members sa Surigao, kining magtiayon. Daboy, Tercia and Emmanuel Yedo, very generous. It's amazing. Huwag ni say paglubad. Kinis Daboy, pero nakita man sa nato, gibless ang iyang tibok pamilya. Uban ni Nay Narsing. Silingan ni Suros Guling Cookies with Cha and Regino with Nay Caridad. Malakyas Arlene Amparo sa kamagtutudlo sa Ginakot, Silingan ni Lourdes, thank you so much. Uban sang bana nga tuwas laing dapit ananing palads kadagatan. Mario Ladulao, labing kupos kanumpaw, kumusta? Thank you so much. In courtesy Bibi Lecciones, salamat kay Bibi Lecciones for working sa atong ministeryo. Jin Rich Chicken, Des Public Market, Hagna, and Andres Daguplo, simple person pero kabalo ko, extraordinary kasing-kasing kay sa kasimple niya kibaw siya unsay iyang itabang para ang ministeryos ginumabuhi. Quaristor, thank you Brad Joseph, pitong sailon di ni kita sa tinuod lang pero ang iyang duga kasing-kasing abli kadunay des pahina hagna. Toralba Sisters, Sinin Ogrini diha sa Luok. Clarita Misula in courtesy of Kumaring Narsing Galbo, iyang kapamilya igsuon sa Ubay, thank you so much sa inyong pagpadala og tabang nining atong ministeryo. Again, thank you Don Toto Anelopi Saulan for your shared blessings to us. Luckily of Kanipol, uban sila mga kasilinganan diha, uban ni Yayo Mila o Rico do prayers para kanila. Kung sa ilang mga kasulugan, di pwedeng ma-absent si Brother Ridsel. Wow. Then, thank you also Inahang Irene, atong inahan sa yuta na kanun nag-assist nato tanan pagpalain kining mga Aguilar family di asawang naslimul dia uban nagatupi na imo sa Niuang
silingang ngay Firas. Then abo na ta siya products are available at Altia Bay Center diya sa Merspin compound uban ni Troidos. Salamat kayo ninyo. Then Marinjing Dungmins Dastiro ongoing construction ilang mansion with Nay Maria, Elaine and Nay Duding do prayers for the completion sa mga projects. Salamat kayo. Then, ang nakalimdutan pag naay mga balay nga dagko itukod, pag natay mga bisita from other places, di na talisdan asa na to i-house. Nindot kayo. Salamat sama ni Nailos Asibis o Tay Ilimon. Salamat kayo ninyo. Then, Castroy's family sa Kandiay, how are you? O mga Hormadchilos sa Ubay, itong Higala, mga Flores, nabagi ko ni Mama sa Lungsod sa Alicia, si Mrs. Butil, atong Higala ni, diya sa poblasyon yun sa Alicia, doon ay negosyo diya. Kanunay doon nagtanaw sa programa, malipay tana, pagpalain kayo ng may kapal for doing that. Do prayers to na Pia Ranki, people of Valencia, thank you. People of Babini, people of neighboring towns of Ubay, people of Duero, Anda, Naiwana, kumusta? Ang Makinano family. Uban sa itong business partner na Nida Escobilia, uban siyang pinalanggang anak sa Atty. Easter, iyang amigo sab, si Atty. Prune, o si Atty. Nelson, at aning mga kailag igala. Then, you know what? Nadtong nag-travel me from San Carlos, akong di kay Mama personally, ang anak sa atong halangdong kagawad si Sar Kabulada, si Atty. Janjan, kay wa magid mi magkita, ang iya daw nahinungan sa kuha kong tingog, sanglit to ang sa dito nag-UGT, ang scholar ni Nailos, si Dong Christian, sa pamilyas mga Sibis, dos ng studio, mo to nag-istorya mi, ang OGT sa maong barko assisted us with Alma and Tia, matong itingog ko sa tulid dyan na kailong kong tingog yung sa akong duda tagahagna ka, din nagilailami sige sa tanaw sa programa pag naas siya diri sa hagna, usa ka batikang abogado, anak ni kagawad si Sar o Doktora Kagulada. Ako ramong gipibao sanglit nagimamat ni gini niya dagang mga butang atong giisgutan. Anak man sana siya sa lungsod Sagna, kining yuta sa akong katigulangan. By the way, nawa tag tataas nga panahon tungod kay atlas humana ang burial sa akong father-in-law si Dorito. Thank you sa inyong mga pagampo for the success, for the financial favors. It's amazing. Ang ilang mga parinti, mga kadugo, kaila, nawa na magparamdam, nagpadalag tabang sa pamilya sa kong asawa, mao nang butan kayong Ginoo niya bibo kining pamilya sa akong wife, angay i-model di matabang ilang friendship, bonding, relationship, ingana ka close sila. Mao nang kabalo ko gibutang sa kus Ginoo ni mong banay aron nga inulunay ma-purify ang akong kaugalingon, sanglit lahi man sa lang akong atmosphere, kultura, environment sa pamilya nga akong gikanan sa akong banay, both sides kong ginahan ug sa akong amahan. Maraming salamat sa inyong mga pag-ampo. By the way, our outreach will be in Antipulo, Elementary School, Garcia. Nanay mi please ug pagkaon, salamat ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos for your generosity and kindness to us. Thank you so much. Then, Retreat of the Wishes of Love. Please inquire for more details. Pagbaw lang mo sa kuha, aron nga ato mo masisan. Labi na kantunay mga tunglos pamilya, problema, mga pagsulay, mga gihambing, mga kabugat sa kasing-kasing na mga sakit. Adto mo sa Wishes of Love. Si Tay Dudong Ginchua, yung birthday karon do prayers, usa siya ka noted faith healer sa Cebu, recognize sa atong simbahan. Mao nang namoy mga sakit, please
ayaw mo kaikog kaulaw, ayaw ninyo sayangi ang gasto nga moadto didto aron nga motambong niining maong retreat sa Oasis of Love. Alang sa gusto mo tabang ining atong ministeryo, tabang lang mo ug ampo, then do prayers also to pa-repair ni sa iyang trabaho beginning today. By the way, katong nagatod og gasa sa atong Altia Vision Center, salamat kayo. By the way, ang Altia usa sa pinaka lowest ang presyo. Try religious and groceries. In fact, idita bungaylaya ang hadiya mamalit. Salamat kayo ninyo. Again, I miss you people, whoever you are, wherever you are. Na-miss ta mo, pero di man kapugan nga kinanglan yun moadto mi sa akong pamilya sa Negros. Then at the same time nakarelax gamay, nakapahulay aron nga bubalik ang atong energy, aron andam o dasig, hilonggo term, dasig nga makig atubang ninyo sa pagtabang ninyo nga ma-flip mo. Tanan nagpatingo og radyo, TV, wherever you are, tanan nga naningkamot sa pagsulod atong programa kadlawon adlaw udto 24 hours, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa usa kay gayon din si Kristo giagdag kaon, pero ang mga Pariseo na hibulong nga siya nganong si Kristo wa manginaw like them, because it was their culture, one of the rituals, usa silang mga ritualis ang pagmanginaw before mukaon. Sa ato manginaw ta because sa medical science, pag di ka mohinaw na germs imong kamot, bacteria. In fact, apil na nga gitudlo sa mga elementary pupils or bisan nato, di mo nato ng part sa atong kinabuhi manginaw sa di pa mukaon, mas maayo magligo una para fresh usa mukaon. Ingana ta ka meticulous sa atong sanitation, because cleanliness is next to godliness. Pero sa ilang kultura, pag di ka manginaw, nakasa ka. This is it. Although ang purpose sa pagpanginaw para cleansing, para andam kang mukaon, para ang bacteria, germs, dili maintik imong apil, may pihit sa mga kamot, kana may purpose aron malimpyo. Sa ila, ang ilang purpose nga nang manghinaw ka kay ritual aron di ka makasala. Mao nang dunay kalainan. There is a gap difference between our habit in washing our hands compare sa mga Hudyo in terms sa ilang paghugas sa ilang mga kamot. Sa ila, basta mag-value na by germs o wala ang ilang pag di ka manghugas sa kamot makasaka. Sa ato, pag di ka manghugas, masud ang bakterya sa imong lawas. It is dangerous, chaos for our individual health. Now, si Kristo opos ba niining pagpanginaw og kamot? The answer is no. Ang giopos ni Kristo, Jesus Christ the Pharisees, dili sa ilang pagpanginaw usa mo kaon, kundili sa ilang concept nga sayop nga pag di makahinaw makasala. Diya si Kristo mi ribatal, diya si Kristo mi against, mi criticize sa ilang wrong belief, wrong notion, wrong views na pag di manghinlo sa kamot makasa. Sa ato, pag di manghinlo babakterya ta, di ta makasala. Wa ta na manudlo nga kung di ka manghinaw makasaka, wa ta na. Ang ato, pag di ka manghinaw mabakterya ka. Ang literoon, kung di mong practice nga di ka manghinaw, madaot imong lawas, then si Rock 14:11 ang pingi imong lawas, because 1 Corinthians 3:16 kama 17
ang lawas nato templo dapat ampingan, dili laglagon, di pasipadan, ana pa mo abot sa point nga ang tao na itulubagon for not caring himself, for not caring his or her self, her life. Pero pag di ka manginaw, kasa ba ka? Dili. Mabakterya lang ka. Pero sila, pag di ka manginaw, bisag kasa na ka. Sanglit si Kristo, wa man manginaw, ang ilang gibuhat, di accuse Jesus Christ nga nakasa. Pero si Pablo mismo mingon, 5:21 sa 2 Corinthians, it says, si Kristo way buling, perfect. 1 Peter 1:18-19, ingon si Pedro Apostol, si Kristo way sala. Kini di ebanghelyo usa ni ka avenue diin ilang gi-accuse si Kristo na nakasala. Because Pharisees were fault finders. Nangita sila og sayop, nangita sila og apan toward Jesus Christ. This is my belief. Kini mga Pariseo, dugay ra ni kaayong nangamatay, pero ang ilang gawi, batasan, kinaiya, ilang espiritu sa pagka-food finder sa ilang pagkahimantayon. You know what? Are still alive on this earth, even in the present time. Ngano, there are many of us who have the same thought, mentality, attitudes with the Pharisees. Mahilig ta, kusog ta, mangita ug bikil, mamantay sa usa ka tawo nga masipiyat, masayop, makasa, mahagda, malukapa. We are very much particular on this matter sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Sige tag pangita ug sayop apan. That's why you are called a fault finder. Sige pangitag fault sa uban. That's why kita noon maoy nakasaha. Kita noon maoy pirming na sayop. Kita noon mao ang dunay tulubagon for doing that. Dili nang atong gipangitaag sayop ug bikil. Ngano, you have no right to do that. Kay ang pagtan-aw sa sayop ug apan sa tao, di na trabaho og tao, trabaho na sa Ginoo. That's why Matthew chapter 7, 1-4, do not judge. Ayaw paghukom. Kaya ang paghukom, trabaho na sa Dios. That's the work of the living God. Ang pagtanaw sa tao, siyang sayop, ang ibanisilutan og dili, pero this is my belief. Ang Ginoo dili na musilot nato as long as we are still breathing. All the disasters, all the negative happenings in our individual life are just reminders of the living God for you, for your own favor, for your own sake, for your own forgiveness, repentance, because sufferings, trials are purifiers of our souls. Sa itong adlaw-adlaw nga mga sayop, kasalanan, flaws of life, weaknesses of life, nining mga disasters, di maayo, negative circumstances, na diinta, nakasinapi, purifiers ni. Meaning, kanina yung mga problema, kasakit, pagsulay, di na punishment sa imong sala. Consequence sa imong daotang gibuhat, namunga ang daotang imong gitanong, Galatians City, what you sow is what you reap. Hebrews 12:6-7, reminder nas Ginoo pailundong sa tuwa, because my belief is simple. Real punishment will be done in the judgment arena of the living God. Hebrews 9:27. Meaning, samtang buhi ta din na punishment, reminder na, consequence na sa atong desisyon nga mali. In our poor decisions in life, wrong moves in our individual life. Kini mga di mayo na itabo, gitubutan is Ginoo, purifier ni, in favor of you. Dili kay ang Ginoo nagsilot sa imuha. No. Punishment, real punishment will be done only in the judgment arena once you will face God after your existence on this earth. This is it. Sado pa, kining atong mga kapalpakan, ang atong mga bidsang itabo sa itong kinabuhi, kining di maayo natong mga kasinatian, gitugutan is Ginoo, dili aron silot, kung dili tabang nato ni. Pag
pag-build nato ni, pag-purify nato ni, pagpainumdum nato ni tinanlimot tag unsay maayo, in order that we'll do the right things instead doing the wrong things sa atong existence. Mao ni ang Ginoo siyang pananaw sa tao. Dili kay ang Ginoo gaihap sa imong sala, sayop, mapamantay kung kalus-a ka masipyat, kalus-a ka mahug, kalus-a ka mapalpak, no. Dili ingana ang Ginoo. Unlike sa mga Pariseo in our gospel, ang ilang gitanaw, gibantayan ang mga lihok ni Kristo. They were like CCTV cameras during this time, na kung nasa si Kristo, bantayan ang iyang mga move, action, lihok, ngano, kay nangita silang bikil, aron na sila kasumbong sa nabangukmanan na si Kristo ang ay inagsang tungod kay dunay kasaypanan o kasalanan. But you know what? Wa sila nakita ni Kristo. They found nothing toward Jesus Christ. Wa sila nakita, ila pulos na gito accusations, pulos na gito butang-butang kang Kristo, pulos na gito dugang nga mga negative statements toward Jesus Christ. Kaya wa man sila nakitang apan ilan lang gamagamaan. They were fault finders. Pero you know what? This is my point. Kita dita ang mamantay sa sayop sa uban nga naman tungod kay bawa magita basta tao masayop, kita pod masayop, sila pod masayop. And one of the reasons ngano ang tao sing pamantay sa sayop sa uban kay wa man say panahon nga gibantayan iyang kaugalingon. Ang tao bang busy mamantay sa uban, nakalimot siya sa iyang kaugalingon, nga labaw pod siya naiapan na sa problema. Pero this is what I believe, and this is true sa psychology. Ang taong sigig pamantay sa sayop sa uban, labaw po ng bantayonon. Ang taong sigig pangitag bikil sa uban, labaw po ng darag bikil sa iyang kinabuhi. Ang problema lang nining mong tao kay wa niya tanawa, susiya ang iyang kaugalingon na busy nun siyang pamantay sa uban. Pharisees had these attitudes. They were very much busy in seeking faults toward Christ. But you know what? They forgot to look themselves sa ilang mga flaws, ilang mga apan, ilang mga shortcomings and limitations in life. Nalabaw sa daghan silang mga apan, daghan silang mga kapalpakan, daghan sila ug mga di maayong gibuhat sa ilang kinabuhi. Sometimes ingana ang atong dagan matagadlaw. We are busy seeking, looking, finding a certain mistake, fault of our brothers and sisters around us. And it came to the point that we forgot to see, to go beyond, to look over, to discover, to examine our individual self kung sa estado nato ni ining kinabuhi. You know what? Sometimes I am guilty to this. Kay ingani man ang trabaho sa usa ka ebanghelista, sa usa ka magwali, magisgot og sayop, kasalanan, di maayong nitabo sa atong katilingban. In that point, you know what? Makahinuplog ba ako? Di ba kahaos ako sa mga fault finders on this earth? Nga sige kong pangitag sayop sa uban? Although ako po mismo dagan kong mga kasaypanan, I ask myself that many times. Listen to me. If ever, let's put into this scenario, into this point, granting without admitting in the parlance of argumentation that I'm doing it. I'm doing this. I'm seeking faults. I'm seeking flaws sa mga tao, mga apan. Pero this is the big difference between me and some people around you. Listen to me. Ang uban, nangitag bikil aron kay duot. Ako, nangita kog sayop sa uban, dili iduot, tabangan ako unsaon para makaitya sa ilang kasalanan. Can you hear me? I'm here, helping you, coaching you, mentoring you, in order for you to get out from the kinds of living na nang kasiklasin ninyong kinabuhi sa kasalanan, kadautan. Tinuod, murasag kog fault finder,
ingana man ng trabaho o magsasangyaw, mangita gyud kag apan, pero I am always seeking and looking myself tingalig dapo kay mga apan aron mahimo po ngayon kay Luke 6:39, no blind can carry another blind, way buta mo agak og laing buta. Manang, so to speak, some people have problems toward me because they can find nothing against me. It does not mean that I am perfect, but I'm trying to become perfect, as what Matthew 5 says, be perfect as your Father in heaven is perfect. Di ko perfect, ganing kamot lang. Bantay ko sa kong mga lihok, sultian, sa akong gibuhat matagadlaw. Manang uban na problema sa kuha, unsay lang ikasumbong, unsay lang himuong arguments, aron lang ila kong mapakitaan og sayop. Pero you know what? Sometimes, nakanuklog ba ako, nakaamgo ko, nakapamalandong ko, di ba, apil ko nga usas sa mga fault finder sa atong katilingban? I ask God that question already. I ask it toward myself in Queensel. Himantayon sa gano, fault finder sa gano, pero you know what? God revealed to me in my heart, in siya, Idsel. Tinuod, namantay kag unsay mali, based on the scriptures. Namantay kag unsay sayop sa katilingban, and then you compare it to the gospel. Pero wala man ka nagimo ani aron iduot nimo ang mga tao. You are not doing these things, this matter kay aron mamersonal ka, kay naa kay gustong itumba, iduot. Compare sa uban nga mangitag bikil kay iduot, si Kristo gipangitag bikil kay wa manghinaos kamot, kay mao to lang imong ground. You know what? Big issue toward Christ, aron ilang kasumbong nga sad-an, aron dunaslay gahom na si Kristo ilang itaral sa hukmanan, dapat ilansang. Kay sa Galatia 3, ang lansang sa krus, ang kurus, di ng tao ilansang, mao ni ang finality sa punishment sa tao. This is equivalent sa death penalty or perpetual punishment sa tao. Reclusion perpetua sa legal term. Sa pa akong gipangutana kung gawalingon kay finder ba yapod ko? Usay mo rin akong chismoso. Usay mamantay kus di maayo ni tabo niya akong tagaan og komentaryo. Di arang tubags gimo, deep inside kung kasing-kasing. Idsel, nagimo ka niini. Apil ni sa imong trabaho, apil ni sa imong papel, mo ito mga pari, mga evangelist, mga pastors, magwali aron ang tao mabago, di kay na personal me. No. Tilod magisgot ang sala, pero wa man may dimensyon, wa man may mangduot. We are talking about realities here. We are talking about what the scriptures is telling us. What the Bible is telling us. What the scripture is informing us. This is it. Compare sa ubang tao sa atong palibot na mangitag sayop, di aron tabangan ka. Tinuod, tabangan kag duot. Tabangan kag tiwas. Tabangan ka og aron madaon ka sa imong kinabuhi. Because these people around you, believe me, they have this crab mentality. If you can witness a certain crab in a certain basket, musaka na, biraw na suban. We have that mentality sa mga Pilipinos. May mga Chinese, kay buutan kaayo, ilang igsoong Chinese, madaon, mahagbas negosyo, ilang paugmon, tabangan, o magabangon, aron sila pariha, taas noo, nga nakabangon gikan sa ilang pagkapukan, bankruptcy, downfalls sa ilang kinabuhi. Unlike us Filipinos, we're fighting each other, kinsay masakas ibabaw o kinsay maduot. Di ba di pwedeng masinso kang wa kay gitamakan? Di ba di pwedeng mulambo kas imong kinabuhi, you will become famous, you will become known to the public, you will become a leader na wa kay gitamakan? This is what I believe. I know some people knew me already wherever I go. I meet different people. Isa, brother, ikaw din na? Yes, ako. Labi na makadungog sa kong tingog. So, magisgo ta, somebody asked me, brother sir, sikata ni mo no? Probably, according to the views of other people,
Mao na ilang una-una, pero para nako normal lang. I'm living normally. Wala. I'm working every day. Naguna-una ako, way nakailan ako. As ordinary individual, that's what I practice how many years sa akong kinabuhi. Mabuta makita ninyo, usay, magyagit ko, usay, magsinilas, pero hindi ko sinilas, short, wala. Mansahon ang sinila. Nga naman, tungod kay, I am not thinking that I am somebody. I have no mentality like that. I have no thought like that I am somebody. Instead, I am always thinking that I am ordinary. This is it. Pero mag-isgot tag, dahilan ko sa publiko is of course because I am broadcasting every day, 24 hours. My point is, niabot ko sa point na nailan ko sa mga tao. I am here preaching the gospel. This is a very powerful and wonderful privilege given to me from our Almighty God. Intagahan ko niya kigunan magwali. Pero my point is simple. Listen to me. Niabot ko ani pero wala mo ko'y kitamakan. Niabot ko sa point nga nailan ko sa mga tao pero wala mo ko'y giduot. Wala mo ko'y gitumbang grupo, ini program, ini organisasyon. Aron ko maangat. You got me? Wala ko tirahin uban aron ko'y angat. Mo ni problema sa atong katilingban. We're fighting each other. Kay gusto ka mo suap ang uban iduot. Mo ito rason ang mangita kag bikil. Kay gusto nimo nga imong i-down ang maong tao. Kay gusto nimo pakasad-on ang maong tao. Kay gusto nimo ilukapa ang maong tao. That's Filipino wrong virtues, wrong attitudes. Bad characteristics of Filipinos. Unlike sa ubang mga nationalities nga tinabangay sila, aron musuap, aron lindot ang ilang kinabuhi. Kita, tinabangay tagduot, ngita tagbikil, apan sayop, aron imong libakon, dauton, aron muhagba na mudaw na. Why we have this kind of attitudes? Why we have this kind of characteristics, behaviors in our individual life? I'm here to tell you, to remind you, please do not do it. Instead, if you can see a certain person na naiapan, can you hear me? Nai-false, nai-trespass sa kinabuhi. Our gospel is reminding us sa mga taong fault finders toward Christ, while si Juan Evangelista is reminding us kung makakita kag taong naiapan, ingon siya, kung may makakita siyang isig ka magtotoo, nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan na magampo siya sa Dios, hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo, kinialang lamang ni adto makahimog sala, nga dili ikamatay, apan adunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon, ug dinakinahanglan nga magampo pagkamualang niini. 1 John 5:16 upward. Kung makakita kag taong nakasala, instead imong tiwasan, instead imong birahan, instead imong iduot, iampo. Palitan, kita mo sa ako na ako'y apan. Although kamot ko nga magkinabuhing angayan og model ninyo, kay nabay coach og di model, mentor niya di model, kamot ko ana. Kita mo apan sa kuha, labi na kini akong mga kuyog kada adlaw. Kini akong pirmi ikay hibagat, ikay istorya, ikay mamat. What you must do? You will criticize me? Will backbite me? No. Pray to God for me. No, Ginoo, tabang ito si Idsel nga makaamgo siyang sayop, siyang sipyat, aron din ang truhon. Sus, og ingana palang untang atong kinaiya, pagkalindot sa kalibutan, makita ka ng tawana ba? Parahugog, nag-drugs, dunay illicit relationship, instead imong tiwasag, daot, ipanabi, radio baktas diri, panabi dito. No, that's not effective. You will commit mistakes, you will commit sin if you will do that. Instead, do this. According to Evangelist John, makakita nga likag taong naisala, iampo. And this is what I practice in my life.
kita likog tao makasayin ko luuyan tawanan no. Diba kung adik-adik ni luuyan no, nagpuyo nga live-in, na illicit relationship ni luuyan no. Pagkaluoy, mga taong na dagag utang, mga problemado, instead atong dauton, atong libakon, tiwasan, atong tugangan ilang kabugat, atong yampo, may tagluya, no? Lord, ikaw bahala ni, tabangi. Kuningan nga atong gawi matagusa, na kung makakita tagapan sa atong silingan, instead atong ipanabi, instead atong himuong ground, aron siya imong iduot, himuan ang avenue, nga imo nung siyang yampo, nga mabago, mausog, matransform sa iyang kinabuhi. Everyday makakita tag-apan sa atong silingan, sa atong gikatubang, sa atong gikahinabi, gikahinagbo. Believe me, this is true. And then, we're easily nga makakita ni ini. It is normal for us to see this kind of different flaws, weaknesses, shortcomings of other people around us. Pero, this is what I learned. Wa ta kay noong kabantay nga kanapa matawana nga pirmi na to nakita ang ilang apan, sige po nagkakitag apan toward us. Sige po sa kabantay nga naputay mali sayo, natay mga pagkulang, naputay gawi nga di po masabot. Kabantay po na sila nimo. Munang may point is, tungod kay naaman po kay witnesses, irespeto ang ubang witnesses sa uban. Tungod kay naaman po kay apan, irespeto ang apan sa uban. Tungod kay naaman po kay struggle sa kinabuhi, irespeto ang matag struggle sa kinabuhi sa tao. Munang instead you will criticize, that's not good. What you need to do is pray. According to St. John Evangelist, 1 John 5:16, ingon si Juan, iampo kung nakakita kag taong nakasa. Ug mao ni tubags Ginoo sa kuha. When I ask God, Lord, sa akong trabaho, sa sige na kugwali, mura sa kuanig, chismusa, labihan sa ko kay mantayos publiko because I'm preaching here, speaking the words of God, the gospel, then magisbot ko mga di maayo nga mga kinayas tao aron ang tao makadungog, makaalinggat, makaamgo. Usay guilty ko ani ko mantayon sa kuno. I ask myself many times. I ask God. Then God told me deep inside kung kasing-kasing inside cell, nagwalitod ka, nagisgot kag sala, nagisgot kag kasimpanan, pero wa man ka mamersonal. Wa man ka mangduot. You are not doing this aron imong tiwasan ng tao. Instead, you are doing this kay gusto nimong tabangan ng tao na magbago, mag-usog, magkinabuhing angayan ato bangas Ginoo. Compare sa atong isig katao nga si pamantay og sayop like us, mangitag sayop, kaya nga atong purpose aron pakasadon. Why I'm talking about this is disconnected to our gospel. Mao ni nitabo, my dear people of the living God, ang mga Parisiyo nangagda ni Kristo. Deep inside silang kasing-kasing ang ilang tuyo ug tumong to beat Jesus Christ. Paglaang to trap Jesus Christ in order that they can find faults towards Christ. This is it. Ilang gimbitar, pero did heartily, probably, aron pangitaan lagbikil ating Pitaros Kristo, nagsabot ang mga Parisiyo ba? Presumingly, ating Pitaros Kristo, atong tanaw, manginaw ba? Pag di manginaw, mauna itong ground nga nakasanis atong balaod. Wa magig manginaw sa Kristo. Sa tanawa, wa manginaw ang atong gidapit nga Jesus Christ. Kini atong ground, si Kristo kay nakasabot man nila, nagibantayan ra siya. Nakasabot man si Kristo nga dili kan singkasing ilang invitation. Kaso na mo giimbitar nga di kan singkasing. Kanang giimbitar ka kay napugos na ba? Imbitar ka kay naikog sa imuha. Kanang di gud ka singkasing ba? Anyway, kung ako yung pangutan ko suway ka brother, so far wala kay tanang gaimbitar sa kuha kasing-kasing man ang uban gali
Yakso nagpangluod sa kuha, kadi ko kadto sila. See, ingana sila kakasing-kasing mangimbitar. Pero I told them already nga, di tanang invitation sa akong giadto. Tungod di kay dagan takayog mga gihimo matagatlaw. Pero kasuway na ba mo gimbitar nga di kasing-kasing? Bas di kaner ba? Ano yung pagkaon? Bundak ng platos lamisa. Dading sugo-sugo. Oh. Kanya nagdugang dang bundak, hawaon di ka para pabarog ka. I'm just joking. Pero I know, this is happening in our individual life. Na nakasuway tag-imbitar pero naikog lang, napugos, nadigid kasing-kasing. One of the evidences to that, pag-imbitaron ka, di ka ng putahi, ibajang sa imong lamisa nga gikanan. Pero na ibang bisita maabot, tanang putahi ibajang, kana makita natong di gina kasing-kasing ga imbitar sa imo. Pero ayaw na imong big deal. Init gulang na kung gisakitan ka. Kung na kay okasyon, Romans 12, imong kaaway, ang taong nakapasakit nimo, pakan-a. Kung wa ka pakan-a ani, pakan-a sa pagkaon nga wa nimo makaos ilaha, kanang dubliha ang idalit, ibajang, aron makaamgo ni pagkabuutan ng tawana. Wa ra ba dinako ni pakan-ag tarong sa amua. Di ba nindot kayong epekto ana siya mundag ahat ja naikog ko, mulit na ko. See, deep inside sa kasing-kasing iyang hambinon ang guilt feelings, ang burdens. It was the best revenge kung imo nang gibuhat sa imong kinabuhi. It will be the best revenge na imong naimo sa mga taong dili maayo nimo. Gimbitar ka lang kay napugos. Kung nahimo nimo na before, it was the best revenge. Kung imo nang himuon, it will become the best revenge. Pinakanlindot nga panimalos, pakitag kabuutan imong kaaway. This is it. Si Kristo was invited, but I am very sure it was not heartily na invitation toward Christ with His disciples. Dito, heartily nga invitation. Ikaw, kasuwa na kag-imbitar nga dili heartily, ma-feel man nimo na, ma-vibrate man nimo na, sa pagtamak pa lang nimo sa pultahan, kay bawo ka na, nga dili ka welcome. Although ngising-ngisi na, pero deep inside lang kasing-kasing, gilibak ka na, di anapod, nganong niyaman ni, di gid mauwag imbitaron ng tawhana, palumag imbitar, yung masukog madto ka. I know, you experience like this in your individual life, pero para nako, dili mayog patulan. Una kay okasyon, agdaha, imbitara, iurot yung tibok pamilya, pakan agtaman, kapas makonsensya na, mukalit nagkabuutan. This is my point. Kung gimbitar kang di kasing-kasing, imbitara na, heartily, next time na kay okasyon, aron makaamgo, manay pinakalindot nga antidot sa tao, nga dili maayong mambitar nimo, di maayong pinagda nimo. Si Kristo biktima ani. Jesus was a victim to this kind of characteristics, to this kind of attitudes. He was invited to beat him, to trap him. Kay pangitaan sag apan, pangitaan sag siyop. Kung mahinaw bag dili. Ang adlok imbitaron ka kay susihog, kusog ba ka mukha o dili? Ano ni hadlok ba? Mo ni bantayonon po na ako ba? Mo po na akong ginauna. Kung adto ko ani, bantayan pa lamang ko. Mao na siya ang dagan sa matag tao ning kinabuhi. The experience sa mong kinabuhi nga gibit ka, gitrap ka, kasuway na kagitrap, kini mga laking gwapo daw, pirmi ni ibit, pirmi ni trap, mao nang magpakasal kay na corner. Tinuod na, dili. I don't think so. Ngano naminyo ka? Ngano nangita kag line? Nagtrap man ko, I was bait with my wife. I was trapped with my wife. I was cornered with my wife. Nauna na ko, imposible na. Na magpakasal ka, kaya na-trap ka, nagpakasal ka, kaya na-corner ka, gituyuan mo na because you have freedom of choice. Munang do not make it as an excuses, do not make it as a reason, because if you will tell me like that, di na mo pasar sa kuha. I will tell you, that's wrong argument, that's wrong logic and philosophy. Kaya nga nung nagpakasal ka, kaya na-trap, now
Kaya mao ni problema kuno sa mga gwapo, sa manamo, dali ko nung itrap, i-bait, dali nga i-corner. Pero tingnan tinuod, nagpakasal na wa nag-i-corner, kabubuton niya magpakasal. Right? Pero rin pag-ikyas, pagsibat, paglayas og tinuod yun nga wa gi kay gusto. See? Kasuway na mo gitrap, kasuway na mo gi-bait, gi-corner, aron pangitaan kag bikil. Kanang isud kas laang ba? Bait. Gisud kas imong kaugalingong kwadra. Kumbaga giluto kas kaugalingong mantika ba? Kasuway na kaana. Si Kristo biktima na. Mo nang kasabot siya nga kung gi-corner ka according to your version, kasuway si Kristo kung nakas kaimta nga gitrayduran ka, gitrap ka, nakasinati kag injustices, giimbitar ka, gipakitaan kag katarog, pero literoon di ay, gipangitaan ra kag bikil, giimbitar ka, kay naikog ra, pero pag uli, gipanabi ka na sa mga kailag, silingan. Nga, kung sumukaon na bintawanan, yung mangayo pag yung baon, nga, giimbitar ko ka. Kabalo ko, naay mga tao nga na-experiences like this. Don't worry, Jesus experienced also the same with you. Nakasinati siya, he was trapped, he was bait, or he was beaten, not mistaken to this grammar, nga diin, gitrap siya, pagto siya, gipabisita siya, gipakaon, sus, gibantayan naman din siya, kung manginaw bagdili, ikaw, kasuway na ka, nagitayduran, abi ni mong maayo, abi ni mong buutan, abi ni mong amigo, abi ni mong ikala, pero likod di ay, namaskara lang, sakit di ba? Ngunit tinod, we experience many times like this sa atong kinabuhi. Abig okay di man di ay. Abig amigo di man di ay. Abig siya ang imong katambayayong di man di ay. Kay sa pagkatinuod, gigamit ka lang. Sa pagkatinuod, gitanaw ka lang. Gitrap ka lang. Gibait ka lang. Gilaan ka lang. This is it. Bait or laan. The same. Kasuway na kana, ayaw kagod kabalaka. Today, I will tell you, Jesus experienced like that in our gospel. When Jesus noticed about the wrong motives and intentions of the Pharisees, Jesus told them, "Hoy mga buang," Jesus entitled to say these words. Kanaman, sa tagiya na to, kita, we have no right to si buang ka. No, you are fool. No, you have no right. Parihatang tanan, naay ana. Natay mga something di maayos tong utok sometimes manang we have the right to tell anyone nga buang ka kay kita po na ana, pero si Kristo yung buang pero lahi nang iyang main nga buang kanang ang utok ba di nagyud maayo, di nagyud tarong ang atong buang kining mga taong gisusuro way kaon gahubo gibilanggo ginjeksyonan kana, pero kang Kristo lahi kay mga taong nabuang silang kugulingong prinsipol, nabuang silang kugulingong una-una, nabuang silang kugulingong pagtungo, nabuang sa kugulingong nilang conviction, namin mga taong matawag itong nabuang sa drugs, nabuang sa chicks, nabuang sa cats, nabuang sa bisyo, nabuang sa sugal, nabuang nini mga di maayo, they're addicted to that, they are full to that. That's why if you will judge them, it is foolishness in life. If they are doing it consistently, persistently, every day, they are foolish because they are doing these wrong things silang kinabuhi. Muna concept sa word buang, di kay buang ka ng malisog pangisip. Yung si Kristo, hama importante, paghinaw, ang gawas o ang sulod, hamay mas dalay go to ba nga sa Ginoo, ang external or ang internal? Listen to me. Jesus never criticized sa pagpanginaw. Ang criticize ni Kristo ang ilang dautang una-una, ang ilang pagka-fault finders, ang ilang dautang interest, ang ilang pagkamanglalaang, ang ilang pagtrap ni Kristo. Jesus criticized all of them for that wrong motives and interest toward Him. Pero pagpanginaw, di supak si Kristo. Dili sa supak ka na. I would like to clarify. Base sa kong pagtuon sa Skriptura for 2 years, di siya nagsawayan ng pagpanginaw. Kaya ba music ayong panginaw? Because this criticized sa pagpanginaw, di ta manginaw. That's wrong theology actually. Wasa mo Kristus pagpanginaw because ang pagpanginaw per se is beneficial to us. Manginaw ka, hindi ka ma-germ sa ila, manginaw, kaya hindi ka sa
Pero ang pagpanginaw per se is useful, is necessary para di ta magkasakit. Manang ako nang i-clarify, wa sa mo react sa pagpanginaw na balaod. Ang iyang giriakan kadtong ilang kinaiya batasan gawi. Jeremiah 17 verses 9 to 10, ang Ginoo is particular sa atong utok, sa atong kasing-kasing. Wa lang siya magtan-aw sa imong postura. Wa ang Ginoo magtan-aw sa unsa imong pamarog, imong height, imong body figure, imong size. Kung ang ibong body shape is Coca-Cola, nindot og Coca-Cola bottle og inkan. Mo ni hadlok inkan gikas ibabaw padung ubos parihara ang size inkan good ug Coca-Cola may pagkasiksi. God is not particular to that. Dili na mo'y paritis Ginoo, dili siya nakafocus ana sa imong figure, sa imong isuot, sa imong naong, sa imong dagway, sa imong kultura, sa imong pamilya, sa imong gikanan o asa kag gikan. God is not meticulous to your physical figure, but He is very much particular, meticulous on your internal figure. Sa imong kailadman, particular siya. Ingon si Kristo, kamo, abdi kayo mga mas gawas, pero sulod ninyo, wa ninyo limpyo eh. This is it. Ang ilang pagpanglimpyo, only external, not included the internal aspect sa ilang kinabuhi. Therefore, Jesus reminds us today na kung manglimpyo manggalita, let's include our internal aspect, our inner aspect, our innermost being, our inner disposition. Let's include in our cleansing, purifying sa atong kalag. For us Catholic believers, Ecclesiastes 5 so inspired in that way. Your internal figure will be cleansed, will be cleansed. This is it for us Catholic believers. Sa mga di-Katoliko, sa inyong repentance, sa inyong pagampos Ginoo for forgiveness. Pero mao na atong gibuhat, Doldas Pari, na itagpanabang, yampo ta, kay natay apan, tabangan tagampos Ginoo. Monang, if you are cleaning your physical figure, do not put period in that aspect only. Include your inner figure, include your souls, include your thoughts, include your hearts. Ang pinaglimpyo ang within. Ang problema sa mga Pariseo, according to Jesus Christ, ang ilang kabtik, tasa, kamot, physical, material things, visible things, but the invisible aspects ng kinabuhi did nothing. Was nagimo. In fact, in Kristo, aron mayon limpyo mo kanang sudsong tasa, planaksan, ihatag nas kabus. Ngano, deep inside lahugaw. Matthew 23, mga tigpakaronin ng mga Pariseo, kusog manglupig, kusog manguha, mangilkil. Na isalang plunder, na isalang grafts, na isalang corruptions. Meaning limpios gawas, but deep inside hugaw. And you know what? Ini ang akong point. Kung manglimpyo mangalita sa atong physical, apilaglimpyo ang imong internal. It does not mean kung manglimpyo ka internal, di po ni mo limpyuhan imong physical. No. Much better duha. Kaya ang tao, Ecclesiastes 12:7, doon na may duha ka bahin. Lawas, kalag. And because of this, lawas o kalag, dapat atimanon ni both. Parisis, lawas la, nindot. Kalag, adili. Kasing-kasing, ang hilaan. Utok, dautan. Muna kita, we are reminded by Jesus Christ, according to our gospel, na kumaimo, kumanglimpyo ta, both, lawas, kalag. Muna, I would like to address this to all wives, to all women. Dapat atimana ang inyong physical figure, mga babae, labi ng mga minyo. Kung giyon sa pagatiman sa dalaga mo, do it consistently, not for other guys, but for your husband only. Then your Creator in heaven will be recognized by your neighbors. Wow, how wonderful the creation of God is, because this suyo na nindot katanawon, beautiful. Before kita kong babay, ha, gwapa. Then it came to the point, dautan ka guna-una. Pero karon, lahi na conversion, kita kong gwapa. Wow, gwapa. Ang una-una, pagkagamhanas Ginoo, gagama siya gwapa, beautiful na tao. See, lahi na nga akong pananaw ron ba?
appreciate na kong creator. Mauna kung handsome ka, beautiful ka, disente ka, nindot imong appearances, okay ka manamit, tarong ka, limpyo ka physically, there's no wrong with that. I would like to clarify. Ngano, in doing that, in having that kind of physical structure, ang imong creator na Diyos will be recognized tungod kay gamhanan siya nga creator kay nagama siyang sabi mo. You got me? Mao ni akong point. Because of you, ang Ginoong tigama ma-recognize. Manang mga wives, at imanan yung lawas, ligo mo. Huwag tarong, everyday, di kay birthday lang. Di panagsahan lang. Timanan yung lawas, tambag na ko ni, ako inyong coach. Ngano, banag ko. Kasabot ko sa pagbatis mga bana at imanana niyo mga asawa niyong kagalingon. The way you act, the way you dress, the way you walk, the way you talk, the way you handle your husband, individual wife. Then husbands, I would like to address this. Be blooming at imanana ninyong lawas, inyong figure, inyong panglawas kanang kamo ba? Disente, not for other women, but for your wives, husbands. This is my point. Kung makakitang silingan sa imong kaambungan, ang Ginoo ila ma-recognize. This is it. Uban kita na ko, gwapong ni ka brother, no? Sus, nauna na ko sa Ginoo. Siya nagama sa kuwa. Siya ang Ginoo mo na himaya. My point is, ang Ginoo, wala siya mo against sa paginlo ni mo sa imong physical. Kundi gusto sa Ginoo, apilaginlo ng imong internal. Kabalo mo unsa antidote sa greediness nga mao'y nakapahugaw sa internal, our selfishness, panghatag. Kamo mga benefactors inyong gitambalan yung greediness kanang inyong pagpanghatag. Kaning mga benefactors natos mga kapuspalad inyong gitambalan ang inyong greediness tungod sa pagpanghatag. There's no other way. Listen to me before I end up. There's no other means. There's no other medicine. There's no other antidote to cure, to heal your greediness and selfishness na mao'y nakapahugaw sa inyong internal aspect. Way lain nga tambal, believe me, bisag unsang matanga, asang dapita. Ang pagpanghatag mao ang tambal lamang. There is only one antidote, tambal, medicine, cure sa greedy selfishness na mao'y nakapahugaw within. Ang pagpanghatag inyong si Kristo sa Ebanghelyo, mauni ang makapalimpyo ngano, tambal na sa kahugaw sa atong within, sa kahakog ug sa atong selfishness. Ang pagpanghatag, Josity, can cure is the best antidote of our individual greediness. Thank you for watching this broadcast. Ako mag-ampo na panalanginan mo, ligunan mo. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, Healer, Provider of all your miracles and blessings. I pray that today, you're enlightened, you're encouraged to move on. Ang inyong lawas ug kalag, inyong atimanon. Ako nag-aampo nga kung makakita mong tao makasa, inyong iampo instead inyong dauton. As I declare, healing, miracles, blessings, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sarang saman sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired to it. God loves you. Boracay Fever is now in Bohol, the newest Anda de Boracay. Experience its pure white sand and crystal clear water and their star-studded swimming pools. Truly